Banal at mahabaging Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa inyong pagbibigay ng panibagong araw para sa inyong dakilang kalooban. Salamat din po sa pagbibigay niyo po sa amin ng kalakasan upang makasama po kami dito sa banal na fellowship na kasama po yung mga kapatiran. Samahan niyo po kami sa oras na ito at turuan niyo po kami ng inyong dakilang kalooban. Ipakita niyo po sa amin kung ano ang dapat naming gawin, kung ano ang dapat naming tuparin sa aming natitirang panahon sa mundong ito. Tumadaan po kami sa iba't ibang uri ng pagsubok at kahirapan, lalo na po sa itong panahon ng pandaigdig pandemya. Hindi po namin alam kung ano ang magaganap bukas. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa, Panginoon. Akayin po ninyo kami sa landas ng Panginoon at pagkalooban niyo po kami ng kalakasan, karunungan at matibay na pananampalataya. Tulungan niyo po kaming lumago sa pagkakilala sa inyo at pananampalataya sa inyong banal na salita. Kung meron pong kapatiran na nanghihina sa kanilang pananampalataya, hawakan niyo po yung kanilang puso at isipan at patuloy niyo po silang gabayan at tulungan upang patuloy po sila makapaglingkod sa inyo. Yung mga sakit sa mga kapatiran, pagaling niyo po sila at bigyan niyo po sila ng pagkakataon upang makapaglingkod po sila sa kanilang natitirang panahon sa mundong ito. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesu Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. So, pangalawang Thessalonica, chapter 1. So, magmula verse 3, hanggang verse 10. So, pangalawang Thessalonica, chapter 1, magmula verse 3 hanggang verse 10. Magsalitan po tayo. So, one verse by one verse. Ako po muna. Tapos, pag magbasa kayo po, daan-daan, sabay-sabay, malakas. Okay? Daan-daan, sabay-sabay, malakas. Okay? Ako po muna. Dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil sa inyo. Gaya ng nararapat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lupa at ang pag-ibig na bawat isa sa inyo para sa isa't isa ay nagdaragdagan. O sabay-sabay malakas para marinig po ninyo isa-isa. Verse 4, ano pat ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis
at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusik sa inyo at sa mga kapikatiyang inyong tinitiis. Sapagkat tunay na matuwid sa Diyos na gantihan ng kapikatian ang mga nagpapahirap sa inyo. Na nasa nagliliyap na apoy na magpibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus. Kapag dumating siya sa araw na iyon upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at kamangaan ng lahat ng mga sumasampalataya sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaliwalaan. Okay po. Kahit malapit na po sa July, pero yung panahon po ay mainit pa. So, nahirapan po kayo sa bahay dahil sa init. So, kulang po ba yung electric fan? Okay lang po ba sa inyo? Okay na po. So, hindi pwede ilagay dito aircon. Sa ngayon po, mahirap din po umakyat sa third floor. Kaya kailangan po natin tiisin hanggang matapos itong panahon ng pandemya. Pagsubok po talaga ito, pagsubok. So, kapag tayo po ay dumadaan sa matinding pagsubok, yung reminding po tungkol sa second coming of Jesus ay malaking tulong sa bawat isa sa atin. Yung reminding tungkol sa kanyang second coming. Dahil yun talaga yung pag-asa po natin, yung second coming of Jesus. Kaya kapag nahirapan po kayo sa iba't ibang uri ng pagsubok, isipin po ninyo tungkol sa second coming of Jesus. So, paano ako harap sa Kanya? So, pag humarap ako sa Kanya, ano po ang mangyayari? Pag lubog na lubog tayo sa mga problema, minsan, nanghihina rin po yung ating konsepto, nanghihina rin po yung ating pananampalataya. Pero, yung Bible po ay reminder, pang-araw-araw, reminder. So, vaccine. Ito po yung Biblia ay vaccine. Anong virus meron ngayon? Anong virus meron ngayon? COVID-19. Pero yun po yung mga nakikitang virus sa mundong ito. Pero sa ating Christian living, so maraming ibang virus. Anong virus po? Malakas yung pagkilos, yung virus. Virus ng kabalisahan, virus ng alalahanin sa buhay, at virus ng Mobile Legend. Virus po yan. Virus ng mga gadget. Takot po tayo sa virus ng sakit, COVID-19. Kaya pag sabi natin, COVID-19, takot na takot, baka mahawa ako. Kaya ngayon po, nagpa-vaccine po ng maraming tao. Tapos nakasuot po tayo ng face mask. Pero pagdating sa spiritual na virus ng kasalanan,
virus ng kabalisahan, virus ng takot, virus ng alalahanin sa buhay, virus ng sakim, virus ng makamundong kasiyahan. So parang wala po tayong protection. So kaya madali po tayo nahahawa. Okay? Pag nahawa po tayo ng itong mga spiritual na virus, so siyempre nanghihina yung ating pananampalataya. Kaya sabi natin, baksak, di ba? Bumaksak yung Christian life ko, bumaksak yung pananampalataya ko. Bakit bumabaksak yung ating Christian living? Dahil nahawa tayo ng virus ng kasalanan o virus ng mga makamundong bagay. Kaya sana po, check-in po natin yung ating spiritual condition, hindi lamang po yung mga physical na condition. Yung ating condition ng katawan, lagi, minomonitor po natin kung gaano kataas, kung normal ba yung BP, kung normal ba yung sugar, kung normal ba yung mga condition ng katawan ko. Pero pagdating sa ating spiritual condition, normal ba yung aking pananampalataya? Nagdadasal ba ako? At nagbabasa ba ako ng Bible? Sumasama ba ako sa fellowship? Okay. So malakas ba yung Christian life ko? Kailangan po natin araw-araw suriin at subukin. So yun po yung kailangan, mahalaga po yung pan-check-up. Bakit linggo-linggo po tayo nagtitipon sa church? So ano po yung purpose ng ganitong mga gathering? Samantala po, nag-iingat po tayo sa mga mass gathering, pero nag-iingat po tayo. Pero kailangan po natin ganitong mga fellowship, yung gathering sa pangalan ng Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng ganitong oras, ano po yung nangyari sa ating puso? Okay? Sa pamamagitan ng ganitong oras, ito po talaga yung reminding po sa atin, reminding. So habang from Monday to Saturday, nasa bahay, tapos busy po tayo sa trabaho, sa pag-aaral. Kaya habang busy po tayo sa ganung mga bagay, unti-unti nawawala po yung ating isip para sa makalangin na bagay, kalooban ng Diyos. Kasi busy po tayo, abalahan po tayo sa mga maraming bagay, makasalibutang bagay. Kaya kung wala po tayong ganitong oras, ano po yung mangyayari? Unti-unti, nagiging manhit yung ating puso. Manhit. Kung naging manhit po yung ating puso, so walang pakiramdam. Walang pakiramdam. Kaya kahit nasa huling panahon po tayo sa kasaysayan ng mundong ito, pero hindi po natin alam kung ano ang dapat gawin, kung anong uri ng panahon ito. So wala pong isip dahil walang reminder. Kaya hindi lamang tuwing linggo, pati araw-araw nasa bahay, kailangan po natin Bible reading. Bakit po? Kailangan po araw-araw reminding po sa atin. So kung ganun po, Holy Spirit, Banal na Espiritu po ay kumikilos po sa atin. Tapos tutulungan po tayo, ginigising po tayo ng Holy Spirit at ginagabayan po tayo ng Holy Spirit at binibigyan po tayo ng idea, puso, kung ano ang dapat kong gawin, kung ano ang hindi dapat gawin. Ito yung 2 Thessalonica po. Yung binasa po natin kanina po ay tungkol sa final judgment. Ito po yung second coming of Jesus.
Verse 7 po, verse 7. At kayong mga pinahihirapan ay binigyan ng kapahingaang kasama namin sa pagkapahayag ng Panginoon Hesus mula sa langit. Ito po, pagkapahayag. Pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit. So, ano po ito? Ito po ay second coming of Jesus. Pagkapahayag ng Panginoon mula sa langit. May kasama po. Sino po yung kasama? Kasama ang kanyang mga makapangyarihan angel. Makapangyarihan angel. Sa ngayon po, alam niyo po ba, sa mga sa daming church po, unti-unti nawawala ang mensahe tungkol sa second coming. Sa daming teaching po, karamihan po ng mga churches ngayon po, bihira po marinig yung sermon tungkol sa second coming of Jesus. Dahil sa kanila po, hindi po mahalaga po yung second coming. Ang mahalaga po ay malakas na katawan. Yung blessing na hinahanap po ng maraming tao po ay kalakasan, kalusugan, at maginhawang buhay sa mundong ito. Yun po yung hinahanap ng congregation. Yun po yung gusto nilang marinig. Kung paano maging mapagpalain ng Diyos, kung paano makaroon ng maginhawang buhay, kung paano maging maayos yung pamilya, yung trabaho, yun po yung hinahanap po ng congregation. Alam ng mga pastors kung ano po ang mas gusto nilang marinig sa church. Yung mga kaaliwan, okay, God bless you, okay? Pagpapalain kayo ng Diyos sa pamilya mo, yung trabaho mo, pagpapalain ng Diyos. Pero pagdating sa mga ending story, so walang pakialam. Hindi po ganun ka-emphasize. Hindi po nila ina-emphasize yung ending, kung paano magwawakas yung ending story. Dahil ayaw natin yung ending, sana tuloy-tuloy yung buhay. Pag sabi natin, ending, matatapos. Mamatay ka. Gusto po nila yung kamatayan? Yun po yung kinakatakutan ng mga tao, kamatayan. Yung katapusan ng history, gusto po nilang tao, ayaw nila marinig ganung mga yung teaching. Matatapos yung mundong ito, magugunaw yung mundong ito. Pero sabi sa Biblia, sinasabi po dito Biblia, maraming beses tungkol sa ending story, ending. Paano matatapos yung history po ito? Yung Genesis chapter 1, yung creation po. So tungkol sa creation, hindi din po nila ganong pahalagaan yung creation. Bakit po? Yung creation, so hindi po nila alam yung purpose ng creation. Yung creation lang alam nila, creation. So, ang Diyos ang gumawa nitong lahat. Ang Diyos ang gumawa. So, yung manok, itlog. Okay? Alin po ba mas mauna? Manok, itlog. Manok, di ba? Manok. Okay? So, bakit ginawa ng Diyos yung manok? Para sa itlog? Para sa tao. Para sa tao, para may pakain tayo. Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Okay? Bakit ginawa ng Diyos ang tao? Okay? Yun po yung dapat natin isipin. May purpose. Bakit buhay tayo sa mundong ito? Ano ba ang kalooban ng Diyos? So yun po yung dapat matutunan po natin doon sa
creation, may purpose. Tapos, ending. Someday, mamatay tayong lahat. Kung handa na po tayo, kung ready na po tayo, kung natupad na po yung layunin ng Diyos, kalooban ng Diyos sa ating buhay, handa na po tayo. Handa na. Kahit humarap po tayo sa kamatayan, handa na. Handa na po lumapit sa kabilang buhay. Dahil ang kabilang buhay, buhay na walang hanggan, yun talaga yung pinaka-plano ng Diyos. Plano ng Diyos. So, madalas po iniisip po nila, kasi matagal po ako dito sa bansang Pilipinas, pero kahit wala akong problema sa communication, tapos yung pinag-aralan ko po yung mga culture dito, yung mga lifestyle po ng mga tao dito. Okay. So, hanggang ngayon pinag-aralan ko po hanggang ngayon tungkol sa buhay ng mga Pilipino. So, may common, tapos may difference. Tapos yung isa pong mga tinitingnan ko po lagi, isa ko pong mga pinag-aralan ko po sa mga buhay ng tao dito, kung saan po sila umiiyak. Kung saan po sila natutuwa. Okay? Yun po yung mga pinag-aralan kong mabuti. Kung saan po sila natutuwa, kung saan po sila nalulungkot. Kung saan po sila natatakot. Ano ba ang kinatatakot? Ano po yung katakutan po nila? Kinakatakutan po nila. Ano ba ang hinahanap po nila? Okay. So, yun po ang pinag-aralan kong, tinitingnan kong mabuti. Kasi po yun talaga yung buhay ng tao. Okay. Ano ang kinakatakutan? Ano ang ikinalulungkot? Ano ang hinahanap? Ano ang hinahabol? Saan sila umiiyak? Saan sila natutuwa? Halos parehas po yung buhay ng tao dito saka yung buhay ng ibang bansa. Takot sa kamatayan, takot sa kahirapan, takot sa kawalan ng trabaho, takot sa sakit sa katawan, okay? Takot sa kaguluhan ng family, takot sa mga nahirapan sa makukulit na anak, pasaway na anak. Halos parehang buhay. Ang kinakatakutan po ninyo ay kinakatakutan din ng Koreano. Okay? So, yung trabaho, di ba? Mahalaga yung trabaho kasi kung walang trabaho, mahirap. Yung sakit sa katawan, yun din yung malaking problema, sakit sa katawan. Yung pasaway na anak, daming po mga nanay sa Korea, umiiyak po sila dahil sa kanilang mga pasasaway na anak. Matigas yung ulo. Okay. Okay. Maraming nanay po umiyak din po sa mga asawang lasinggero, asawang sabungero, asawang babaero. Ganon din po sa Korea nangyayari. Bakit tumatawa kayo? Kasi the same, yung parehong pagkilos ni Satanas sa buong mundong ito. May espiritu po tayo. Okay? May espiritu tayo. Ano ba yung solution po doon? Ano po yung pinakagamot doon? Yung takbo ng mundong ito ay sira. Pasira na pasira. Yung buhay po natin, may sira po sa bahay ninyo, kailangan ayusin. Ang problema, kulang budget. Kayo may buta sa bubong, pero kailangan po yung budget.
Pero pag may sira po sa bahay, kailangan ayusin. Paano po yung mga ating puso na sira? May problema yung ating puso. May problema. Nadamay ng kasalanan. Nahawa po ng maraming virus, ng makamundong bagay. Okay. Paano ayusin po natin yung ating sarili? Walang ibang solusyon, Panginoon lamang. Okay? Meron po tayong solusyon sa Biblia lamang. Sa Biblia. Kaya sabi ni Jesus, di ba? Tinawagan po ni Jesus lahat ng mga nahirapan at nalulupaypay. So, tinawagan ng Diyos. Tinatawag ni Jesus yung mga nabibigatan, yung mga nahihirapan. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingaan. So, ito po, 2 Thessalonica. Yung Thessalonica Church po ay napakagandang church. Thessalonica Church po ay isang napakagandang iglesia sa panahon po nila. Unang Thessalonica, chapter 1, verse 6 po. Unang Thessalonica chapter 1 verse 6. Kayo'y naging tagatula sa amin as sa Panginoon, na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Verse 7, ano pat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya. Thessalonica Church po ay naging mabuting halimbawa. Dahil sila po ay naging tagatula sa amin as sa Panginoon. Okay. So, kaya verse 8 po, sapagkat mula sa inyo, umalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako, na pabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos, kaya't kami ay hindi na kailangan magsalita pa ng anuman. So verse 9, sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin, kung paano ninyo kami tinanggap at kung paano bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyusan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. At upang hintain ang kanyang Ama mula sa langit, na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa amin mula sa puot ng darating. So, chapter 1, verse 9 and 10. Chapter 1, verse 9 and 10, ito po yung summary. Ito po yung summary ng Christian living. Ito po yung summary ng buong Biblia. Chapter 1, verse 9 and 10. Okay. Ano po yung summary ng buong Biblia? So, kung paano ninyo kaming tinanggap at kung paano bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyusan. Bumaling po sila mula sa mga Diyos-Diyusan. Dating pamumuhay ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun po yung dati po nilang pamumuhay. Pero, iniwanan po nila yung kanilang dating pamumuhay at bumalik sa Diyos na tunay. Yun po yung salvation, kaligtasan po. Nung ligtas na po tayo, ito po yung nangyari. Nung ligtas po tayo, iniwanan po natin yung dating pamumuhay na naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ano po yung dati po natin Diyos-Diyosan? Okay. Maraming Diyos-Diyosan po, di ba? Hindi lamang po yung mga ribulto. Hindi lamang po yung mga nakikitang ribulto.
Ano pa po yung Diyos-Diyosan po natin dati? Pera. Okay? Pera po yung dating Diyos-Diyosan. Pati yung mga para sa ilan dito, yung anak po ay Diyos-Diyosan, anak. Anak talaga yung Diyos-Diyosan po nila. Yung trabaho po ang Diyos-Diyosan nila. Yung alak, para sa ilang tatay po dito, mga alag ay dating Diyos-Diyosan. Anak ay hinahanap lagi. Dahil pag uminom ng alag, ano po yung nangyari? Masaya. Pag uminom ng alag, masaya. Kaya hinahanap po yun. Pero sakit sa bulsa. Sakit sa ulo. So, dating Diyos-Diyosan. Yung number one, yung pinaka number one sa ating puso, dati, yun po yung Diyos-Diyosan. Liban sa totoong Diyos. Nagdadasal, naniniwala sa Diyos, pero meron po yung mga number one sa puso, hindi po yung Diyos. Nagdadasal. Naglilingkod sa naniniwala sa Diyos, pero may number one. Yun po yung Diyos-Diyosan. Mga para sa ilan po, yung kanilang Diyos-Diyosan ay katawan. Katawan po yung kanilang Diyos-Diyosan, kalusugan. Pagdating sa kalusugan ng kanilang katawan, so gumagawa ng lahat ng paraan. Iniingat po nila yung kanilang katawan. Okay. Diyos-Diyosan po nila yon dati. Para sa mga ilang kabataan, pag-aaral po yung Diyos-Diyosan nila, pag-aaral. Okay? Para sa pag-aaral, gumagawa ng lahat ng paraan. Gumagawa ng paraan para sa pag-aaral. So, Diyos-Diyosan. Pero bumaling kayo sa Diyos mula sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Buhay at tunay. Tunay. Buhay at tunay na Diyos. So, paglilingkod sa buhay at tunay na Diyos, ito po yung Christian living. Paglilingkod sa buhay at tunay na Diyos. Okay? Salvation, number one. Tapos, number two, serving the Lord. Okay? Paglilingkod sa tunay na Diyos, serving the Lord in our Christian living. Tapos, ano pa hinihintay natin? Verse 10. Hintayin ang kanyang ama mula sa langit. Okay? Na kanyang binuhay mula sa mga patay. Si Jesus. Okay? Hinihintay po yung second coming ni Jesus. Ito po yung pag-asa, hinihintay. Yung second coming of Jesus, so lalo na po sa ating panahon po, yung mga kapatiran ay kailangan po natin malaman na malapit na po yung second coming of Jesus. Yung COVID-19 po, ito po ay sign. So hindi po natin alam talaga kung anong mangyayari bukas. Maraming mga virant na virus ay kumakalat din po ngayon. So, hindi po tayo libre sa subok na ito. So, hanggang dumating si Jesus, kasama po tayo sa mga nahirapan sa itong pandaigdig pagsubok. Okay? Hindi po tayo libre. Kahit ligtas na, pero nahahawa rin po. So, hindi po tayo exempted sa itong virus. Nahahawa rin po yung mga Kristiyano sa virus. Pero iba po yung puso. Iba po yung puso natin. Kasi mayroon pong nagsabi, kung ligtas na, dapat hindi mahawa ng virus dahil may protection ng Diyos. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Kahit ligtas ka na, pero exposed pa tayo sa mga sakit sa mundong ito, tapos yung mga pagsubok, mga problema.
So habang buhay pa tayo sa mundong ito, hindi po tayo libre. Hindi po tayo maiwasan yung mga problema sa mundong ito. Nandyan pa rin yung problema. Nandyan pa rin yung mga problema. Pero yung Kristiyano po ay hindi na po ganun ka bigatan. Hindi na po ganun ka bigad yung puso. Dahil handa na po yung ating pananampalataya. Kaya yung ending po, yung second coming of Jesus ay para sa mga unbelievers, yun po yung araw ng paghihiganti, yung ending. Yung second coming of Jesus po ay magiging pinaka-araw ng paghatol sa mga unbelievers. Pero para sa mga ligtas na tao, yung ending, second coming of Jesus ay magiging isang araw ng kagalakan. Makaiba po. Yung second coming of Jesus ay sa mga unbelievers, magiging araw ng isang kalungkutan para sa kanila unbelievers. Dahil, pagdating ni Jesus, wala nang chance. Tapos na lahat ng pagkakataon. Pero para sa atin, yung second coming of Jesus ay magiging isang araw ng kagalakan. Dahil hinihintay natin yun. Hinihintay. Sabi dito, verse 10, upang hintayin ang kanyang anak. Hinihintay po ba ninyo yung kanyang second coming? Hinihintay? Yun po yung tanong ko po sa inyo. Ano po ang hinihintay po ninyo? Hinihintay po ba ninyo ang kanyang second coming? Kung handa na po tayo, so okay. Hinihintay po natin. Pero kung hindi pa ready, wag muna. Bigyan pa ko ng pagkakataon. Siguro dalawang sagot doon. Sa akin po, yung prayer ko po sa Diyos, Panginoon, bigyan pa ng konting oras. Bigyan pa ng konting oras. Dahil marami pang kaluluwa na hindi pa ligtas. Okay. Yung pamilya ko sa Korea, so halos lahat ay ligtas na, yung pamilya ko. Yung nanay at tatay ligtas, yung biyenan kong dalawa ligtas na, pero mga kapatid ni sister, hindi pa ligtas. Yun ang prayer namin. Pero yung kapatid ko ay ligtas na. Okay. Pati yung mga pati yung mga pamangkin, ligtas din sila. Pero kung hindi pa ligtas po yung mahal natin sa buhay, yung pamilya, okay, magulang, anak, so yun po yung prayer po natin, Panginoon, bigyan pa ako ng konting oras. Bigyan pa sila ng konti pang pagkakataon. Okay. Yung chance. Bakit po? Para saan? Para saan kailangan pa ng chance? No? Para maligtas sila. Yun po ang prayer natin. So lahat po ng mga Kristiyano po ay naghihintay ng kanyang second coming. So balik po tayo sa 2 Thessalonica chapter 1. Verse 7. Chapter 1, verse 7, kayong mga pinahihirapan ay binigyan ng kapahingaan kasama namin. Kayong mga pinahihirapan. Kayong mga pinahihirapan ay binigyan ng kapahingaan. Ito po yung mangyayari sa kanyang second coming. So, dalawang uri ng tao dito, di ba? Pinahihirapan at nagpapahirap. Dalawang uri ng tao, di ba? Nagpapahirap sa iyo.
nagpapahirap, may taong nagpapahirap, may taong pinahihirapan. Yung mga umuusik, yung mga umuusik, tapos yung mga inuusik. Anong uri ng tao? Dati po, di ba, umuusik tayo, di ba? Dati, bago po tayo naligtas, umuusik tayo sa mga ligtas na tao. Nagpahirap po tayo sa kanila. Nagpahirap. Pero ngayon po, umuusik pa rin kayo o inuusik na kayo? Inuusik na, inuusik. Tapos ngayon po, pinahihirapan. Pinahihirapan tayo dahil sa pananampalataya. Normal po yan, normal. Kung pinahihirapan po kayo dahil sa pananampalataya, ano po yung promise ng Diyos? Bibigyan ka ng kapahingaan. Normal lang yan, normal. Kung pinahihirapan kayo, so bibigyan ka ng kapahingaan at kantimpala. Dahil yung hirap po dito, hirap yun, hindi tayo sa kulang ng pera. Dati pong hirap ay dahil sa kulang. Galing po sa kulang ng budget. Dating hirap. Okay. Dating kahirapan po ay dahil sa kulang ng budget o dahil sa mga anak o asawa. Pero ngayon hirap, ibang klaseng hirap po ngayon. Ibang uri ng ibang klaseng kahirapan. Yung kahirapan po dito, bilang isang Kristiyano, hindi dahil sa kulang sa budget, hindi rin po dahil sa mga sakit sa katawan, hindi dahil sa mga anak na matitigas yung ulo, hindi dahil sa mga asawa na lasinggero. Ang hirap po dito ay dahil sa pananampalataya. Dahil nag-i-evangelize ako. Kung walang evangelism, kung hindi po tayo nag-i-evangelize sa mahal mo sa buhay, walang persecution. Pagsabi natin, sige lang, ikaw walang bahala, wala akong magagawa dyan, ikaw ang bahala kung saan ka mapupunta sa impyerno, langit. So, pag sige lang, mga banding-bandi lang, yun po, kung gano'n lang po ginagawa mo, walang pag-uusik, walang nagpapahirap sa iyo, walang nagpapahirap sa iyo, walang umuusik sa iyo. Pero, pag evangelize mo sa kanila, makinig ka sa Bible seminar. So, kung hindi ka ligtas, so, impyerno. Alam po natin kung anong mangyari sa kanila. Bilang isang taong ligtas, pag tahimik lang po tayo, okay lang po ba yung ating puso? Alam mo kung anong mangyari sa kanila. At malapit na yung second coming. Pwede ba tayo tahimik lang? Hindi pwede. May burning heart. May burning heart. Yan po yung isa sa mga pinakamalinaw na evidence na ligtas ka na. Kung meron po kayong ganang burning heart, yung pusong nagliliyap, para sa mga kaluluwa na hindi pa ligtas. Kung walang ganong mga puso, may question ako sa salvation mo. May question ako sa kaligtasan mo. So, pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihan anghel. Verse 8, na nasa nagliliyap na apoy, na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos, at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus. So, dito po natin nakikita kung sino po ang mapupunta sa impyerno. Kung sino ang mapapahamak sa impyerno. Dalawang tao dito, di ba? Hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus. Hindi kumikilala sa Diyos. Ano pong meaning ito?
Kilala ko ang Diyos. Kilala ko ang Diyos. Nagtatasal din ako. Oh. Nadadaya ang maraming tao sa kanilang sarili. So ito po, tingnan po natin muna. Ilagay po natin tali dito. Hebreo chapter 11. Verse 6, Hebreo chapter 11 verse 6. At kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugtan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasik na humahanap sa Kanya. Okay. Ang sino mang lumalapit sa Kanya, sa Diyos, ay dapat sumampalataya na may Diyos. Number 1, di ba? May Diyos. Oh. At siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasik na humahanap sa Kanya. Masigasik na humahanap sa Kanya. Ano po yung meaning? Humahanap sa Kanya. So, sa tingin ko, lahat po nandito ngayon ay sumasampalatayang may Diyos. Tama po ba? Siguro walang difference dyan. Naniniwala tayo na may Diyos. Pero, second question, sigasik na po tayo humahanap sa Kanya. Masigasik na tayong humahanap sa Kanya at sa Kanyang kalooban, kung ano ang kalooban ng Diyos. Masigasik po tayong humahanap sa mga bagay na ikinalugot ng Diyos. Kalooban ng Diyos po ito, kalooban ng Diyos. Masigasik na humahanap sa Kanya. Okay. Ito po, humahanap sa Kanya, hindi po ito religion. Hindi po ito religion, relation po ito relation. Bawat isa. John chapter 17 po. Pumunta po tayo sa John chapter 17. John chapter 17 verse 3. Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesus Kristo na inyong sinugo. Wala dito kasamang Maria, di ba? Wala dito kasamang Santo, Santa. Okay? Ang Diyos na tunay, saka si Jesus Kristo, yung kanyang sinugo. So, yung tamang pagkakilala sa Diyos at tamang pagkakilala kay Hesus Kristo, yun po yung pinakakailangan para makaroon po ng buhay na walang hanggan. Okay? Pagkakilala sa Diyos at pagkakilala kay Hesus Kristo. Kung hindi mo kilala ang Diyos na tunay, hindi rin po ninyo nakilala si Jesus na kanyang sinugo. Si Jesus po, sino po yung nagsugo kay Jesus sa atin? Ang Diyos. Si Jesus po ay isinugo ng Diyos. Tingnan niyo po dito, si Hesus Kristo na inyong sinugo. Kaya kung hindi po ninyo kilala ang tunay na Diyos, so wala po kayong idea tungkol kay Jesus. Bakit po? Marito siya sa mundong ito. Si Jesus po ay isinugo ng Diyos para sa kanyang dakilang kalooban. May plano ng Diyos. Bakit isinugo niya si Jesus sa mundong ito?
John chapter 6, verse 40. Babasahin ko po, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan, muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. So ito yung kalooban ng Diyos, na bawat nakakakita sa anak si Jesus, at kay Jesus sumasampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. So dito po sa John chapter 6, alam po natin yung story dito, di ba? John chapter 6, ano po yung story po dito? Pinakain ni Jesus 5,000 nakatao sa pamamagitan ng 2 ista at 5 tinapay. Okay? Alam po natin yung story, kilalang story. Okay? Feeding. Mga 5,000 tao, sobrang dami. 5,000 tao. Makano kaya kailangan para sa kanilang lahat? 5,000 tao. Kahit isang lunch, sobrang laking pera kailangan doon. Pero ang pagkain na sa kanila ay 5 tinapay, 5 pirasong tinapay, 2 ista lang. So paano? Pero si Jesus po ay gumawa ng isang dakilang gawa. Kaya pinakain ni Jesus yung 5,000 tao hanggang mabusok sila. So, ang natitirang tinapay ay 12 basket. Nagulat po sila. Pero ang mahalaga po, pagkatapos nyon, ang mensahe ni Jesus, yung message, yun po yung mahalaga, hindi po yung miracle. Okay? Yung miracle, nabusok po sila, pinakain po sila ni Jesus hanggang mabusok. Yung miracle po yan, ay parang introduction. Preparation lang po yan para makilala po nila kung sino si Jesus. Ang mas mahalaga po doon ay mensahe pagkatapos ng miracle. Mensahe. Ano po yung mensahe? Tungkol sa kaligtasan. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay. Dapat ako ang kainin ninyo. Ang dugo, yung dugo ko, dapat inumin ninyo. Kung hindi, wala kayong buhay na walang hanggan. Kainin ninyo ang laman ko, inumin ninyo ang dugo ko. Yung laman ko ay tunay na pagkain, tunay na tinapay. Yung dugo ko ay tunay na inumin. May meaning po doon, di ba? Sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, lahat ng kasalanan ng salibutan ay natubos na. Okay. May meaning po doon. Pero ang tao po, 5,000 tao, nasaan po yung kanilang isip? Ano po yung hinahanap po nila? Yung kanilang hinahanap kay Jesus ay kabusugan lang, kabusugan. Material na blessing. Malakas na katawan. Mahabang buhay sa mundong ito. Maayos na buhay. Yun po yung hinahanap po nila kay Jesus. Yun po yung ipinagdadasal po nila kay Jesus. Pero ang blessing na gusto ng Diyos ibigay sa kanila ay, ano po? Buhay na walang hanggan. Malayo itong dalawa. Malayo yung hinahanap ng tao sa gusto ng Diyos ibigay. Malayo. Kaya nung tumagan na po yung sermon ni Jesus, ano po yung ginagawa nila? Chapter 6, verse 66.
66 hanggang 68 po babasahin ko po dahil dito marami sa kanilang mga alaga tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa 12, "Ibitin ba ninyong umalis?" Umagot sa kanya si Simon Pedro, "Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang mga salita ng buhay na walang hanggan." Limang-libong tao ay wala na dito. Okay? Dahil wala nang pagkain. Nung ubos na yung pagkain, ubos rin sila. Umuwi na. Dahil gutom at pagod. Nung ubos na yung material na blessing, ubos na rin yung kanilang pananampalataya. Ubos na rin yung kanilang prayer. Hindi na nagdadasal dahil okay. Pero 12, kaya tanong po ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Okay. Ito yung 12 lang, regular member. Regular member. Kaya sinabi ko po sa mga young others, young others group, mga last fellowship, mga 2 linggo nakaraan, kasama ka ba sa regular member? Yung regular member ay dapat kasama lagi, regular member. Pero yung mga hindi regular, ay on and off. Minsan on, minsan off. Minsan attend, minsan absent. Depende sa kanilang sitwasyon. Pag may sakit, pag busy, wala. Siyempre kung may sakit po kailangan, magpahinga sa bahay. Wala pong problema dyan. Kung may sakit sa katawan, kailangan magpahinga sa bahay. Pero yung tinukoy po doon ay puso. Puso po ay tinutukoy po doon. So, yung regular na member po, regular member, kahit papaano, so gumagawa ng paraan para kasama. Para kasama doon, kasi si Jesus po ay nandoon. Si Jesus nandoon. 12 po, kaya para kay Jesus po, yung 12 po ito ay mahalaga. Ibig din ba ninyo umalis? Okay. Yung 5,000 po ay hindi na sumama. Hindi na sumama, tumalikod. Sabi ni Pedro, Panginoon, so kanino kami pupunta? Kanino kami pupunta? Ikaw ay mga salita ng buhay na walang hanggan. So, nung binasa ko po yung John chapter 1, nakita ko po yung interesting story kung paano naging alagad si Pedro saka si Andre. Chapter 1, John chapter 1. Verse 35, kinabukasan muling naroon si Juan kasama ng 2 sa kanyang mga alagad. At kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya ay naglalakad at sinabi, narito ang korodero ng Diyos. Verse 37, narinig siya ng 2 alagad na nagsasalita nito at sila ay sumunod kay Jesus. Verse 35, Juan, di ba Juan? Si Juan po ay si Juan na taga-bautismo. May 2 Juan, di ba? Juan na taga-bautismo at Juan na apostol. Ibang tao po ito. Juan na taga-bautismo at Juan na apostol. Kaya verse 35, naroon si Juan. Ito po ay Juan na bautismo.
kasama ng dalawa sa kanyang alagad. Dalawang alagad, okay? Isa sa mga itong dalawang alagad ay si Andre. Verse 40. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. So, sino po yung kapatid ni Pedro? Andres po. Si Andres po muna sumunod kay Jesus. Si Andres po muna. Si Andres po, kapatid ni Pedro, ay maunang sumunod kay Jesus. Tapos, na-evangelize po ni Andres, yung kanyang kapatid, si Pedro. Kaya Andres po muna sumunod kay Jesus. Si Andres po ay dati pong alagad ni Juan na taga-bautismo. Dating alagad ni John the Baptist, si Andres. Pero, nung narinig po ni Andres tungkol kay Jesus, iniwanan po niya yung kanyang unang guro, si John the Baptist, tapos sumunod na po siya kay Hesus Kristo. Tapos, ininbitahan po niya yung kanyang kapatid, Pedro. Dito ka, nakita namin si Messiah. Verse 37, Panginoon, paglingon. Paglingon ni Jesus at nakita silang sumusunod ay sinabi niya sa kanila, ano ang inyong hinahanap? Sinabi nila sa kanya, Rabbi, na kung isasalin ang kahulugan ay guro, saan ka nakatira? Sinabi niya sa kanila, halik kayo at tingnan ninyo. Pumunta nga sila at nakita kung saan siya nakatira, at sila ay nanatiling kasama niya ng araw na yon, nung ang oras ay ikasampu. Nung si Andres po ay sumunod kay Jesus, nakita ni Jesus na yung dalawa ay sumusunod sa kanya. Tapos tanong po ni Jesus sa kanila, anong hinahanap mo? Anong hinahanap mo sa akin? Yun po yung tanong po ni Jesus, anong hinahanap mo sa akin? Okay. Pero yung sagot po nilang dalawa, dapat, di ba, pag tinanong sila ni Jesus, anong hinahanap mo sa akin? Ano po yung dapat sagot? Itong prayer, di ba? Prayer natin. Sana mga pagalingin mo yung sakit ng anak ko. Sana tulungan mo ako para may trabaho ako. Sana ganito, ibigay mo, pakaluban mo ako, ganito. Yun ang dapat sabihin nung tinanong po tayo ni Jesus, anong hinahanap mo sa akin? Pero yung sagot po nilang dalawa, ano po? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Parang iba po, malayo yung sagot nila. Tanong po ni Jesus, anong hinahanap po? Tapos sabihin yung bagay na hinanap nila, pero yung sagot nila, Panginoon, saan ka nakatira? Anong ibig sabihin nun? Gusto kong sumama sa iyo. Hindi po yung mga bagay-bagay na hinahanap po namin. Gusto po namin sumama sa iyo. Saan po kayo nakatira? Sasama kami sa iyo. Fellowship po ito, fellowship. Sasama ako sa iyo. Saan kayo nakatira? Sasama ako sa iyo. Hindi po nila binanggit kung ano ang hinahanap nila. Tapos, nanatili po silang kasama ni Jesus. Nanatili. Naging alagad. Verse 40,
Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang natakpuan ang kanyang kapatid na si Simon at sa kanya sinabi, "Nagtakpuan na namin ang Mesiyas at kung isasalin ay Kristo." Kanyang dinala si Simon kay Jesus. Sino po nagdala kay Pedro, kay Jesus? Si Andres. Si Andres po ay nag-evangelize kay Pedro. Tapos si Pedro po ay ginamit ni Jesus, si Pedro. Bagong pangalan ibinigay ng Diyos. Siya ay tiningnan ni Jesus at sinabi, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan, tatawagin kitang Cephas," na kung isasalin ang kahulugan ay Pedro. Pedro po, ano po yung meaning ng Pedro? Bato. Bato po yung meaning ng Pedro. Okay? Cephas. Bagong pangalan. Dating pangalan, Simon. Simon po ay dating pangalan. Bagong pangalan, Cephas. Sa wikang Griego, Pedro. Yung Pedro po ay wikang Griego. Okay? Cephas po ay wikang Hebreo. Okay? Pedro, wikang Griego. Bagong pangalan. Ano po yung meaning ng bagong pangalan? Bagong buhay. Bagong pamumuhay. Okay. Nung natakpuan nila si Jesus, naging bago na yung kanilang pamumuhay. So, mula noon, si Simon Pedro, di ba, nung tinanong siya ni Jesus, ibig din ba ninyo umalis? Mula nung nakilala ni Pedro si Jesus, dinala siya ng kanyang kapatid Andreas kay Jesus, nakilala niya. Nakilala ni Pedro kung sino si Jesus. Mula noon, hindi po siya kailanman umalis kay Jesus. 5,000 tao. Ano po yung focus po nila? 5,000 tao na busok na sa pagkain. Ano po yung focus po nila? Ano po yung hinahanap po nila? Yung mga material, makamundong pangailangan. Okay. Kung okay na sa ilang mga makamundong pangailangan, so, umalis na sila, umalis na. Ano po yung, pero si Pedro po, nung tinanong siya ni Jesus, ibig din ba ninyo umalis? Sabi po, sagot po ni Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ay may salita na buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Hindi kami pupunta sa iba. 12, dahil kinikilala po nila si Jesus. Yung pagkain, minsan meron, minsan wala. Yung sakit, minsan meron, minsan wala. Yung condition natin sa buhay, minsan maayos, minsan mahirap. Pabago-bago po yan yung condition sa buhay. Okay? Kahit papaano, kahit anong mangyayari sa buhay, tuloy sila doon sa katabi ni Hesus Kristo. Dahil yung kanilang focus po ay hindi po yung mga nakikitang kondisyon, kundi si Hesus Kristo. Kung si Jesus ay kasama ko, wala akong problema. Sino ang kasama ninyo? Lucas chapter 17. Verse 17, Lucas chapter 17, verse 17. At nagtanong si Jesus, hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9?
So dito din po the same same illustration. 10 ketongin po ay gumaling na. 10 ketongin ay nalinis na. Pero ilang po ba bumalik kay Jesus? Isa lang po bumalik kay Jesus. Kaya hinahanap sila ni Jesus. Nasaan na ba yung 10? Nasaan ba yung 9? Nasaan pa yung 9? Okay. Maraming tao po ay sabi nila, ligtas na, ligtas na. Pero nasaan po sila? Okay. Nasaan po sila? Okay. Bakit isang tao, isang katungin ay bumalik na kay Jesus? Okay. Dahil yung hinahanap niya, hindi po yung mga kagalingin sa sakit. Kung kagalingin sa sakit, kung yun lang hinahanap niya, hindi na kailangan bumalik kay Jesus dahil okay na. Trabaho lang, trabaho. Maghanap ng mag-apply sa ibang trabaho. Pero bakit bumalik siya kay Jesus? Gusto niya makaroon ng pagkakilala kay Jesus. Okay. Gusto niya makasama kay Jesus. Yung pagkakilala sa Diyos, hindi lamang po yung mga knowledge. Naniniwala ako may Diyos. Sabi niya, yung mga, kung hindi po tayo masigasik na humanap sa Kanya, okay, hanapin muna ang Kanyang kaharian. Hanapin muna ang Kanyang katuwiran. Hanapin muna yung Kanyang kalooban. Yun po yung paghahanap sa Kanya. So, meron po tayong sariling plano. Meron po tayong sariling pangarap. Meron po tayong sariling kalooban. Yun po yung dating pamumuhay. Nabuhay po tayo ayon sa ating sariling plano, sariling isip, sariling schedule. Samantalang nagdadasal. Pero ngayon po, alam po natin sa Biblia kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano ang plano ng Diyos? Ano ang kalooban ng Diyos? Ano ang gusto ng Diyos sa akin? Yun po ang dapat natin hanapin at unahin. Hindi na ayon sa aking sariling kagustuhan. Kahit marami po tayong mga plano, maraming plano, pero itabi muna yung ating sariling plano, tapos checkin muna kung ano ang kalooban ng Diyos. Malulugot pa ang Diyos sa aking plano. Ito ba yung tama? Ito ba yung tamang plano ko? Plano sa harap ng Diyos. Dapat, tanungin po natin muna si God. Sana ganun po yung mga pamumuhay po natin ng Christian, ng kapatiran dito. Masigasik na humanap sa Kanya. Kung wala po tayong ganung pananampalataya, okay, parang wala po tayong target. Okay? Ligtas na, yung mga Kristiyano po, so, ligtas na. So, meron na po tayong puntahan sa langit. Ano pa po yung mga next target? Ano po yung mga pangarap po natin? Okay. So, dapat meron yung mga susunod na target. Yung evangelism, yes, evangelism mahalaga po, pero 50% lang po yan sa purpose ng Diyos sa ating natitirang panahon. Evangelism mahalaga po, pero una sa lahat, kailangan po natin lumago sa pagkakilala sa Diyos. Yun po yung next target. Galatia
Galatia chapter 4, verse 19. Minamahal kong mga Galatia chapter 4 verse 19, pwede po natin basahin ito, 3, 2, 1. Minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Ito po yung next target. Si Kristo ay dapat mabuo sa atin. Si Kristo. Ano pong ibig sabihin? Si Kristo mabuo sa atin. Okay. Nung ligtas na po tayo, nagbihis na tayo, binihisan po tayo ng Diyos, ng parang balat ni Jesus. Okay. Nagbihis po tayo. Isa pa pong talata, Roma chapter 13. So Roma chapter 13, verse 14. Kundi isuot ninyo ang Panginoon Hesukristo, at huwag ninyong paglaan ang laman upang masunod ang mga pagnanais nito. Isuot ninyo ang Panginoon Hesukristo. The same meaning, isuot ninyo ang Panginoon Hesukristo, mabuo si Kristo sa inyo mabuo. Bilang isang Kristiyano po, dapat maging katulad ni Hesus Kristo. Itaas po natin yung ating target, mga kapatid. Itaas po natin yung ating target. Hindi pwede ganito tayo. Madalas, bumabaksak. Okay? Pag konting problema, baksak agad. Okay? Pag konting temptation, matisot agad. Okay. Mahina. Siyempre, nung bago pa tayo sa Christian living, bata pa, mahina talaga, mahina. Pero ilang taon po kayo ligtas na? Ilang taon po kayo? 1 year pa? O 2 year pa? Kung 1 to 2 years, mahina pa po, baby Christian. Pero habang tumatagal po tayo sa ating pamumuhay Kristiyano, dapat lumago tayo. Ano po yung meaning ng lumago? Dapat maging tayo katulad ni Hesus Kristo. Bunga ng Holy Spirit dapat lumabas sa ating pamumuhay. Okay. Ano po yung bunga ng Holy Spirit? Okay. Love, joy, peace, ano pa po? Long suffering, okay? Kindness, goodness, okay? Faithfulness, gentleness. Pinakahuli, ano po? Self-control. Okay. Love, dapat lumago tayo sa pag-ibig. Dati, selfish. Ako lang yung pinakasentro, ako. Pero habang lumago tayo sa Christian living, dapat marunong i-share. Lalo po sa mga kapatiran. Yung pagpabahagi, yung pagkikibahagi po ay kagalakan. Dati po nung naging selfish po tayo, kaya nabanggit ko po sa mga kabataan kahapon. Sa cellphone mo, pag nabuksan yung mga album sa cellphone mo, kaninong picture pinakamarami? Picture ng magulang o sariling picture?
Sariling picture, pinakamarami. Yung picture ng magulang, konti lang. Hindi mo kilala yung sariling mukha, kaya kailangan pa picturean maraming beses. Nakalimutan niyo yung sariling mukha. Ay, kalimutan ko yung sariling mukha, kailangan picturean. Kailangan tingnan. Ay, ganito pala yung mukha ko, kalimutan ko. Para saan po yung selfie? Hindi na po kailangan ganun kadami, minsan lang, mga celebration. Nung selfish po tayo noon, masaya tayo noon, hindi po tayo masaya. Pero ngayon, sharing po tayo, di ba? Selfless. Dati, selfish. Pero ngayon, selfless. Parang wala na ako. Masaya akong magbibigay. So, cheer, mga giver. Yung tunay na kagalakan po ay nandun po sa pagbibigay. Yun po yung kailangan po natin ma-experience. Pagbibigay, doon po may tunay na kagalakan. Love, joy, masaya. Kahit may problema pa rin. Nandyan pa rin yung mga problema, pero may joy. Okay? Yung kasiyahan po ito, galing sa Diyos po yan, galing sa Diyos. Hindi po galing sa kondisyon. So, kung galing sa condition po yung joy na ito, pag masakit, wala ng joy. Pag may problema, wala ng joy. Pero yung tunay na kaligayahan na galing sa Diyos ay, tuloy-tuloy. Love, joy, peace, kapayapaan. Long suffering, kahit mahirap man, magtitiis. Long suffering. Kindness, goodness, faithfulness, matapat, and gentleness, maamo, and self-control. Pagpipigil sa sarili. Dapat, yung character ni Jesus ay lumabas sa atin. Yun po yung dapat mangyari sa lahat ng mga Kristiyano. Habang tumatagal po kayo sa Christian living, dapat yun ang mangyari. Evangelism? Yes, mahalaga po yan evangelism. Pero, hindi po ginagamit ng Diyos yung batang Kristiyano para sa kanyang evangelism. Yung mga baby Christian, okay, konting hirap, tumba agad, konting mga temptation, natisot agad. Yung mga baby Christian, paano gamitin ng Diyos para mahikayat yung ibang kaluluwa? Sinare po ng isang sister kahapon sa high school fellowship. So, pasensya na. Konting lang. So, dalawa lang ligtas sa daming kapatid. Pati yung magulang hindi pa ligtas. Yung magulang po, sino po yung tinitingnan nila? Ano ang hinahanap nila sa mga anak na ligtas? Changes sa buhay. Changes sa buhay. Pag nakita nila yung changes sa kanilang anak, madali po silang mahikayat. Dahil nakita na nila yung bunga ng evidence, ng pananampalataya. Ay, nagbago na yung anak ko. Anong dahilan? Gusto ko ring malaman. Pero pag nag-away-away lang yung ligtas ng anak, away. Anong sasabihin ng magulang? Ganun ba itinuro ni pastor sa iyo? Sa church? Ganun ba yung pagturo ng church? Kung ganun, paano sila mahikayat? Baby Christian po, hindi po mahirap gamitin ng Diyos, baby Christian. Baby Christian, mahirap gamitin ng Diyos para ma-evangelize. Nagiging silang katitisuran. Sila po ay nagiging katitisuran sa evangelism. Masakim pa rin, minsan-minsan nagsisinungaling. So, nahihiya.
Ganun ba yung Christian living? Dapat lumago tayo hindi lamang sa ating knowledge, pati yung ating character. Diba? Yung bunga ng Holy Spirit, yung sham. So, pa-remind po ninyo. Tapos sabi ni Jesus, I am humble, I am gentle. Okay? Mapakumbaba. Kahit isang araw, walang reading Bible. Kung walang pagbabasa ng Bible, paano? Kung walang nagpapadiesel, paano tumakbo yung isang sasakyan? Pag lobat po yung cellphone, paano magamit po yung cellphone? Pag lobat na yung cellphone natin, alam natin na kailangan charging. Pag ubos na yung diesel, gasolina, alam natin na dapat magpa-diesel muna. Paano po yung ating Christian living? Ano po yung mga power and ano po yung energy ng ating ng Christian living? Ito, Bible. Yung mga kapatiran na wala pong sariling Bible, so kahit pa paano, so bumili kayo ng sariling Bible. Maraming stock sa church. Okay? Hindi po ganun kamahal. 400 lang. 10 kilo bigas. Mag-ipon kayo. Okay? Mag-ipon kayo ng budget. Mahalaga po yan. Sariling Bible. Pati yung mga hymnal songbook, kailangan din po yan. Bible reading, araw-araw. Prayer. Dapat lumago rin po tayo sa prayer. Yung prayer po ay sinabi sa Biblia, manalangin kayong walang patit. Communication po yan, communication sa Diyos. Communication sa Diyos. Kung walang communication po natin sa Panginoon, so paano po tayo lumago sa pananampalataya? So, balik po tayo sa tatapusin ko po yung lesson po, 2 Thessalonica, chapter 1, verse 8. Magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Kaya ang tanong ko po sa iyo, kilala ba ninyo ang Diyos? Kilala ba ninyo, kinikilala ba ninyo ang Diyos? Ano ba yung bunga ng pagkakilala ninyo? Ano ba yung patunayan? Paano po natin mapatunayan na may kumikilala ako sa Diyos? Yung pagkakilala po, hindi po yung kaalaman. Yung pagkakilala sa Diyos ay fellowship araw-araw. Fellowship. Kung walang fellowship sa Diyos through Bible reading o meditation, pagpubulay-bulay sa Kanyang salita, dapat makinig po tayo sa Kanya. Communication po yan. Dapat makinig po tayo sa Kanyang salita, sinasabi sa Biblia. Sa sermon, yung Bible reading, tapos yung prayer. Kung walang prayer, kung walang words of God, so paano natin masabi kumikilala ako sa Diyos? Isipin po natin mabuti, kung walang words of God sa buhay ko, kung walang prayer sa buhay ko, paano masasabi natin kumikilala ka sa Diyos? Baka sa knowledge lang. Knowledge lang. Malinaw na si Biblia na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Kaya ang Diyos ay my God. Okay? Kailangan po natin kilalanin ang Diyos na sinasampalatayanan ko. Okay. Ma-experience. Kailangan po natin ma-experience. Dapat maging matatak, dapat lumago po yung ating pananampalataya.
Isuot po natin si Jesus hanggang mabuo si Jesus sa ating puso. Yung character, ugali, ay maging katulad ng ugali ni Jesus. Huwag natin sabihin, tao lang ako, tao lang. Hindi pa perfecto. Excuse po yan, excuse. Tao lang ako. Opo, tao lang tayo. Pero may tulong at gabay ng Holy Spirit. May tulong at gabay ng Holy Spirit para maging katulad tayo ni Hesus Kristo. Sa bandang una, baby Christian tayo. So, nung bagong ligtas, mga mahina pa tayo. Pero habang tumatagal po tayo sa ating pamumuhay Kristiyano, so dapat mabuo si Jesus sa ating puso. Sa character, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kilos, lahat. Okay. So kung ganun po, makikita po yung mga katabi ninyo, yung changes. So yun po ang tamang step. Kung ganun po, madali po silang mahikayat. Kaya nasa panahon po tayo ng pandemya, pero wag po tayo maging biktima ng itong panahon. Okay? So habang nag-iingat po tayo at sumusunod po tayo sa mga guideline ng government, pero wag po tayo maging biktima ng itong panahon. Kahit nasa panahon ng pandemya, maraming tao po ay naliligtas ngayon. Tapos lumalago rin po sila sa pananampalataya. Kung bumagsak po tayo dahil sa itong pandemya, lugi po tayo, lugi. Hindi po yan kalooban ng Diyos. Sa kabila ng pandemya, sa kabila ng mga problema, yung ngayon, tuloy-tuloy tayo sa ating paglago sa pananampalataya. Okay po, sa manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng mensahe para sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami sa aming kahinaan sa pananampalataya at paglago sa pananampalataya. Wala po kaming ibang maasahan at malapitan. Kayo lamang po ang gumabay at tumulong sa bawat isa sa amin dito. Yung mga kapatiran na natitisot sa mga pagsubok, problema, pagkalooban niyo po sila ng kalakasan at karunungan na nanggagaling po sa inyo. Habang tumatagal po ang itong panahon ng pandemya, nangingira rin po kami. Sa inyo lamang po kami umaasa at humihingi ng tulong at gabay, Panginoon. Sa lahat ng mga plano ng Bible Seminar para sa mga mahal po namin sa buhay, mauna po kayong kumilos at tumulong. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.